Isinusulong ng isang grupo na kilalanin si Andres Bonifacio bilang unang Pangulo ng Pilipinas. Hati naman ang pananaw rito ng ilang mga dalubhasa sa kasaysayan. May news to go si Lay Alves. Kasabay ng paggunita sa ika-150 anibersaryo ng kapanganakan ng ama ng rebolusyon na si Andres Bonifacio, ang panawagan ng ilang grupo na kilalanin siya bilang unang Pangulo ng Pilipinas. Isa ito sa mga kampanyang inilunsad ng bagong tatag na sentro ng mga progresibo at nagkakaisang manggagawa. Bagamat wala ang mga labi ni Bonifacio, marapat din lang anilang gawaran siya ng simbolikong state funeral. May mga nagsasabi ring ang mga buto niya ay kasamang nawala o nasunog sa National Legislative Building noong World War II noong 1940s. Para sa kanya, ang kalihan ay nangangahulugan ng kaginhawahan. No? At magkakaroon lang ng kaginhawahan ng mga mamayan kung ikaw ay malaya sa kahirapan, malaya sa kamangmangan, malaya ka sa pang-aapi. Matagal na rin itong isinusulong ng ilan sa mga miyembro ng angkan ni Bonifacio. Bilang apo ni Bonifacio, natural gusto naming itama kung ano ang mali. Not for anything else, because para yung susunod na henerasyon at nabasa nila na ito ang tama, alam nila kung ano ang gagawin nila. Isang historian na si Professor Xiao Chua sa mga naninindigang si Bonifacio talaga ang unang Pangulo ng bansa at hindi si Emilio Aguinaldo. Sa bisa raw ito ng botohan ng magpulong ang kataas-taasang kapulungan ng Katipunan noong Agosto 24, 1896 sa tahanan ni Tandang Sora. From that point on, the Katipunan ceased to be a revolutionary organization, a mere revolutionary organization, into a revolutionary government, ang unang pambansang pamahalaan sa Pilipinas. Bagamat bukas ang National Historical Commission of the Philippines sa mga petisyong gaya nito para kay Bonifacio, we do not think of him as the first president, but rather we think of him as the leader of the Katipunan. Because for one reason is that we do not yet have a government to call our own at that time. It does not diminish his contribution to Philippine history. Bilang bahagi ng paggunita sa mga kontribusyon ni Bonifacio, bubuksan ngayong Agosto ang bagong museo ng Katipunan sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan. Magdaraos din ng mga forum, palabas sa teatro at mga literary events para sa ama ng himagsikan. Makikita rin sa museo ng National Historical Commission sa Maynila ang mga kopya ng mga sulat ni Bonifacio at replika ng mga medalyon ng mga leader ng Katipunan. Lay Alves, GMA News.